Nagbabalik ang PTV Sports at sa ating sports banter makakasama natin si Julian Ilona na isang esports journalist para pag-usapan ang nagpapatuloy na M6 World Championship na idinaraos sa Kuala Lumpur, Malaysia. Good afternoon, Jules. Good afternoon, sir. Welcome to PTV Sports. Good afternoon. Good afternoon, teammate Darren. Good afternoon, teammate Rafael. Salamat sa pagkuha sa akin ngayon para pag-usapan itong napaka-paborito kong tournament sa buong mundo. Okay. So, una sa lahat, Jules, no? Ano yung opinion mo sa ipinatupad bago to, yung Swiss stage na format na tinatawag, no? Alam natin, hindi na to bago sa competitive esports dahil ginagamit na siya ng ibang tournaments. Pero ngayon, first time in-implement sa M6, sa kahit anong M-Series World Championship. Ano yung opinion mo dito? Totoo yan, no, Rafael? Kumbaga itong Swiss stage, madalas na siya ginagamit sa mga dating tournaments ng iba't ibang games. Kaso ngayong taon lang natin talaga nakita na ma-implement siya sa M6. Ang masasabi ko lang is napaka-exciting nitong stage na to. Noong una kasi parang medyo nagdadalawang isip pa ako kung paano mangyayari to, considering na nasanay na tayo lahat sa group stage format ng mga M-Series, ano. Kaso ngayong nasa Swiss stage na tayo, nakita talaga natin yung action tsaka yung mga teams talaga natin na gusto lumaban. Makikita natin ito nung first day, no? Ang dami talaga naging upset na puro mga underdogs talaga yung nanalo. So talagang nakikita natin yung dynamics ng mga teams dito. At hopefully, as the day goes on, as the day progresses, at mas lalo pang umano, mas makikita pa natin itong mga teams na mas lalong magpapasiklaban talaga sila. Wala talaga akong duda na isa to sa pinakamagandang na implementahan ng Moonton Games para sa kanilang M-Series. So palagay mo, no, Julian, itong Fnatic Onyx, undefeated sila sa Swiss stage, no? Namamayagpag sila yung ating MPL Philippines defending champions. So sa tingin mo, ano yung ginagawa nilang tama upang mapanatili yung kanilang record na to? Masasabi natin na karamihan ng miyembro ng Fnatic Onyx PH ngayon ay first-timers sa M-Series. Kaso nakita naman natin ngayon na nag-2-0 sila ngayon sa Swiss stage. Sobrang galing talaga ng pundasyon ng kanilang paggawa ng team before MPL PH Season 14. Nakita naman natin ngayon ang magandang pag-coverage kay Kelra. Building around Kelra's foundation. At kumbaga building around this very young talents sa Fnatic Onyx PH, it really goes a long way talaga na etong si Kelra batikan na talaga sa MPL at napapalibutan pa siya ngayon talaga ng mga young talents na nakita nating nag-step up talaga dito sa international stage kahit first time nila. So wala talagang duda na alam talaga natin na maganda talaga yung performance nila this time around. Kaso ayun nga, kumbaga madami pa tayong mga teams na hindi nakakatapat. So hopefully, maging smooth sailing pa ang campaign ng Fnatic Onyx. Ito naman, Julian, no, sa kabilang side naman, yung isa pa nating Philippine team, yung Aurora, sa ngayon, 0-2, wala pa silang panalo. Isa sila sa mga kumbaga, title favorites for this tournament. Tingin mo, what went wrong dito sa Aurora? Bakit sila nalugmok ngayon dito sa 0-2? Sa tingin ko, hindi siya problem in a way na internal problems ng Aurora, but rather, nasabi nga ni Master The Basics sa interview sa Tiebreaker Times, one of my friends, na nagkaroon talaga ng problem sa tingin nila na masyado silang na-scout ng mga teams ahead of the tournament. Alam naman natin na ang Pilipinas talaga ang pinakamalakas sa ML ngayon at lahat ng teams from all around the world nakatitig talaga sa kanila at pinag-aaralan talaga ang galaw nila. It just so happens na sa tingin ko, basta paghandaan talaga itong Aurora, considering na andun rin si Edward, na multiple M-Series appearances, andun rin si Rene J, na nagkaroon na rin ng appearance, at dami rin nilang batikan at rising stars. So, it's not Aurora's problem, I think, but rather sadyang talagang pinaghahandaan talaga sila ng teams ngayon. So, sinasabi mo Jules, sinasabi mo na yung element of surprise dahil nga hindi pa kilala itong Fnatic Onyx, yun yung pinaka nakakatulong sa kanila ngayon. Tama ba yun? Pagdating naman sa Fnatic Onyx, oo, sa tingin ko.
And alam naman natin talaga na malakas ang Fnatic Onyx going into MPL PH Season 14. Nakita man natin sila na isa lang ang talo nila nung regular season. At nung playoffs naman, smooth sailing lang sila sa upper bracket. At nung grand finals naman, talagang sobrang dikit ng laban. No? Kaso nakita pa rin talaga natin yung galing ni Kelra at ni King Kong at nung members ng Fnatic Onyx para mapatumba at para makuha yung trophy. At ngayon nakikita natin yung momentum, nakuha pa rin nila dito sa M-Series. So talagang napaka-exciting talaga ng ginagawa ng Fnatic Onyx ngayon. No? Julian, tomorrow, a crucial game for Aurora since 0-2 na sila. Baga, isang talo na lang, lag-lag na sila. No? Tingin mo, base sa naging performance sila this first 2 games nung, dito sa M6, what needs to be done? Ano yung kailangan nilang gawin para magawa nila itong crucial win tomorrow dito sa M6? At di pa sila umuwi dito sa Pilipinas. Yeah, sa tingin ko naman na wala sila masyadong kailangan gawin. Kaya lang naman na kukuha ang Aurora ngayon sa Swiss stage dahil dun sa mga best of 1 formats. Ito nga yung mga lason na nakikita natin pag Swiss stage. Kaso once the best of 3 comes in, dito natin makikita yung coaching prowess ni Master the Basics, at kung paano siya mag-adjust sa mga games moving forward. So dito natin makikita nga talaga yung galing ni Master the Basics pagdating sa adjustments when it comes to his games. And sa tingin ko naman, come best of 3s, kayang-kaya ito ng Aurora. At hopefully, makakita tayo ulit ng PH versus PH Grand Final. Oo, gaya nung Julian, nakita natin yung sinasabi mo nga na yung coaching prowess na ito ni Master the Basics, very important sa paparating nilang laban. Kasi do or die Kung matalo ka, uwi ka na Pero alam natin, yung mga players pa rin yung kailangang mag-execute ng game plan na ilalatag ng mga head coaches. And eto, magbibigay ako ng isang comparison nung Worlds, nung League of Legends Worlds, nakita natin kahit medyo may mga instances na yung T1 namimiligro sila, pero may nag-step up, may faker sila na kumbaga kahit anong sabihin nyo, kahit ano yung win condition, yung itsura ng laro. Meron kaming faker na kaya ka naming talunin just based on the performance of this player. Meron bang ganun sa Aurora? Bubuhatin. Oo. Tagabuhat. Ito, I've been a huge fan of this player ever since talaga. Nung nasa blacklist pa siya, very, very strong. Kumbaga, isa rin akong XP laner and masasabi ko talaga na I really look up to him and that player is none other than Edward. Sa tingin ko malaki ang magiging impact ni Edward dito provided that he gets the right heroes, no? Kasi dito talaga sa M6 it's all about the drafting strategies rin Na kahit gaano kagaling ang player, it all boils down to kung paano mo i-outdraft ang kalaban mo. So once he gets the right matchup and makikita natin yung what do you call this again? The vintage Edward ika nga nila, yung Edward nung M3 World Championship, let's say. Siya talaga ang magsa-stand out dito and I believe that he has the capabilities to still do that because Edward is a very, very strong explainer in my opinion. One of the best, not just in the Philippines but in the entire world. Ito naman, Julian, siyempre di naman ako usually nagko-cover ng M6. Curious lang talaga ako since yung mga unang Swiss match is best of 1. And then this coming game ng Aurora is best of 3. Bakit kaya siya best of 3 ngayong round naman na ito na gagawin nila sa round 3? Correct me if I'm wrong. Bakit siya best of 3 lang ngayon? Hindi kasi as the Swiss stage progresses, syempre, makikita natin na more teams will be eliminated and more teams will proceed to the knockout stage. So of course, less teams na ang as we progress in the Swiss stage, mas less and less ang teams ang magko-compete. And of course, we really need to see kung sino talaga ang deserving for the spot. So this is what Moonton did for their Swiss stage. So for the first few games, best of 1s, and dun sa mga crucial games in the latter parts, best of 3. So it really gives us that sense of sino ba talaga ang deserving makapasok sa knockout stage. Ngayon naman, napag-usapan natin off-air. Para sa opinion mo, 'di ba? Sabi mo yung Selangor Red Giants ng Malaysia, yun yung team to beat ngayong M6 World Championships kasi di na natin tatanungin, sila yung mga kampiyon ng mid-season cup na ginanap recently ng huling edition.
And ang Mid-Season Cup, kumbaga para rin siyang preview 'di ba ng World Series ng M6 o kumbaga ng Grand Tournament. So ngayon pati sila 'di ba sabi mo nga kanina yung mga underdog namamayagpag dito sa Swiss stage. At meron ding isang team na nakasilat dito sa Selangor Red Giants. Despite that, naniniwala ka pa rin ba na sila ang team to beat this M6 World Championships? Ako, I'd like to think that SRG is still the team to beat. You know, as a journalist, I wish nothing but the best stories talaga. And yung yung rise ng SRG for me is such a good story na kung manalo man sila dito sa M6, it will be Malaysia's first M Series title. So that itself is a huge achievement for not just for the team but for the region as well and for the growth of MLB esports. So do I think that sila pa rin ang team to beat this M6? Yes. But it will be a very close game against the Filipino Giants, which are the Fnatic Onyx PH and Aurora. Yes, Aurora, because I still believe that Aurora has what it takes to reach the grand final. Okay, ngayon naman, Julian, out of the Pinoy teams na kasali dito, no, yung Fnatic Onyx and Aurora, sino para sa'yo yung particularly nag-stand out? Na-mention mo na kanina si Edward, sabi mo, talagang from experience, marami talaga tong ibubuga. Pero siguro, dahil nagbanggit ka ng Aurora player, dito naman tayo sa Fnatic Onyx, sino yung nagsa-stand out sa'yo? I'd like to say, kumbaga if you're a regular fan, ang sasabihin mo talaga na si Kelra or si King Kong ang nag-stand out. And yes, you're correct rin naman kasi they are very strong players. Sila yung nagtataguyod talaga ng Fnatic Onyx PH ngayon. But I'd like to highlight this one player that I think really made an impact sa 2 games ngayon ng Fnatic Onyx PH. And that is none other than Super Prince. So si Super Prince yung mid laner nila and he has been very, very strong in this past 2 games. Nakita naman talaga natin yung contributions niya. Naalala ko nung first game, nung gamit niya yung Louis. Talagang yung mga ultimates siya, on point, talagang nagugulat yung mga kalaban eh. And yung second game naman against CFU Gaming, nakikita naman natin na ginamit niya rin yung Sicilian. A hero that sa tingin natin it's very hard to play in the early to mid game kasi you really need the stacks. But for some reason, late game, nakita na talaga natin na kumbaga he persevered through it all and nakita naman natin na nung final team fight nila talagang namayagpag, nakita natin yung damage output ni Super Prince. No? So napakalakas talaga and I believe that he is one of the players na kailangan talaga tignan ng mga ibang teams, no? Kasi usually pinapansin nila, ay kailangan natin tignan to si Kelra, kailangan natin tignan to sa King Kong. Ang kailangan nyo tignan, guys, ay si Super Prince. Si Super Prince ang kailangan nyo tignan kasi napakaganda ng rotations, napakaganda ng pag-open niya sa mga teammates niya. Nagmumukhang madali yung trabaho nila Kelra at nila King Kong all because of the rotations of Super Friends. And I really commend him for that. Ayan, napakaganda ng discussion natin dito tungkol sa M6. And of course, we would like to thank Sir Julian for gracing our program. Maraming salamat po, Sir Julian. Maraming salamat, Julian Elona. Maraming salamat, Sir Julian.